Kamusta mga repapits? Si Alex Hans ito at nandito naman tayo sa aking video na kung saan ay magtatalakay tayo about finances o pera natin. Kung paano nga ba natin sinusunog ang pera at kung paano tayo gumagastos at kung paano nga ba tayo nakakasave o kung meron nga ba tayo nasa-save monthly, parang ganon. At kung ano bang harapin natin like 10 years from now, kung ano bang natutunan natin gumawa ng ganito. At ganito yan. Ang sabi sa aking whiteboard ay balance sheet. Ito napaka-importante na sana matutunan natin lahat. Monthly at annually dapat meron tayong ganito, balance sheet. Nasa ganun makikita natin mismo kung ano yung mga ginagastos natin, kung saan napupunta ang pera natin. Kaya nga sabi ng mga motivational speaker, you gotta follow your money, kung saan napupunta. Kasi kung hindi natin ito inililista, hindi natin nilalagay sa harap ng salamin natin, sa pintuan natin, lalo sa pagtulog natin, wala tayong kopya ng mga geto. Lagi lang tong kahit sa isip natin wala tayong mga getong kalkulasyon. Lagi lang tayong naglalaro ng assuming tayo na keso, meron naman akong overtime at saka may overtime pa sa akin ibibigay ng mga boss ko, geto ganyan, kikita pa ako at meron akong naging perang extra galing sa ganito, sa ganyan. Tapos gastos ka lang ng gastos for whatever. Number one, mga material. Maaari naiisip mo yung mga expenses, finances, mga ano mo pala pero hindi mo naman totally na analyze na maigi yun. Kaya in the long run, imbis na positive sana nagiging savings mo, nagiging negative ka pa every month. Kaya kung nagiging negative ka every month, annually malaki ang chances mo na mabaong ka sa utang. Dahil negative ka nga ng ilang daan o ilang libo every month. Tapos pag naging annual pag kinalkula natin yun sa loob ng isang taon, mas malaki pa sa ilang libong maaring naiisip mo na magiging negative mo monthly. So dito sa aking simple na explanation, ganito yan. Ang isang tao kumikita ng 1,600, okay, 1,600 ang perang nauuwi sa bahay. Ang gross income niya higit pa syempre sa 1,600. So ito yung net income, $1,600. Sa $1,600 na yan, ito ang mga expenses na kanyang binabayaran. 410 padala sa Pilipinas, 250 rent, 200 para sa food, 150 para sa phone. Pag pilas natin ngayon yan, magiging $1,010 yan. Kapag tinimes natin ng ng 12 months, which is 1 year, ay $12,120 ang annually expenses. Ngayon 12,120. Ito naman yung income mo 1,600 monthly. Kapag tinimes natin ng pang isang taon yan, 19,200. So itong expenses natin, i-minus natin sa 19,200, ang matitira sa iyo na parang actual savings mo ay $7,080. Diba? $7,080. Ngayon kung iisipin natin, itong expenses natin, $1,010, i-minus sa 1,006, ito yan. Ang magiging monthly savings ay $590. Diba? So sa ganitong paraan, nakikita mo ng maliwanag kung saan mapupunta ang pera o saan nagpupunta ang pera mo. Ngayon, kahit na okay, fix na to, tamang meron ka pa natitirang 590, may mga time, may unexpected expenses ka. Kunyari, napasama ka sa birthday, napasama ka sa party, napasama ka sa fiesta, napasama ka sa binyag, napasama ka sa kasal, napasama ka sa kung ano-ano, napasama ka sa bar, napasama ka sa tropa mo. Etong 590 mo, pwede mo pang masunog yan all the way. At pwede ka pang maging negative. So kung hindi natin sinusulat to, at laging assuming lang ang nilalaro natin every month, maaring hindi lang 500 ang totally maubos natin dito sa savings, kundi magkakaroon pa tayo ng negative digits. Ganyan nangyayari. Ngayon, pag tinimes natin sa ika 10 years, etong income natin at expenses, yung income natin sa loob ng 10 years, itong 19,200 sa loob ng 10 years, magiging $192,000. Tapos itong expenses na 12,120 annually sa 1 year, sa 10 years, magiging 121,200. Ngayon, kung kakalkulate ngayon natin na 192 minus 121,
ang matitira na lang pera na magsisilbing savings ay $70,800. Pag tinaas mo sa pesos siya, magiging 3,115,200 pesos. Pero katulad yung sasabi ko nga, hindi mo lagi totally basta magagawang save lahat to. Darating ang mga panahon na may some kind of occasion na kinakailangan mong gumastos minsan, mga unexpected expenses nga. Sa loob pa yon ng isang taon. So, malaki ang chance na hindi mo masasave yung $780 in 1 year. Bumili ka lang ng isang, kunyari, iPad Air 2, 64GB, like around $700 yun. Mababawasan yung 7,000 mo ng $700. Magkano na matitira? Kunyari, bumili ka ng health insurance, $300 a month. Di halos wala ka na matitira dyan. Kung $300 a month ang health insurance mo. At kung ano-ano pang klaseng expenses, walang matitira. Di ba? So, napaka-importante gumawa tayo ng balance sheet na sa ganun, malalaman natin o makikita natin mismo kung saan napupunta ang ating income. Kung paano nga ba natin nasusunog yon, at para maremedyohan natin kung sino bang ikakat natin. Kung 200 ng food, pwede ba nating pigayin to ng 150 man lang o 180? O kung nakita mong pwede mo naman palang pigayin to ng 180, di gawin mo pigayin mo 180 yan. Tapos itong phone, ano ba to? Pwede ba nating pigayin to ng like 100 na lang o kaya 60? Kung nakikita mong pwede palang pigayin to all the way to 60, di pigayin mo yon. So magiging 90 na lang to. 90 na lang tong phone. Tapos itong food, sabihin na natin napiga mo ng 150. Tapos yung rent hindi mo mapipigaan dahil fixed na yung ano na yan. Tapos yung padala mo, tignan mo rin kung pwede mapiga yung padala mo. Pero sabihin na natin kahit hindi mo na mapigaan, magkano yung extra perang napiga mo? $240 din. Di ba? $240 din ang napiga mo rito. Mali. 240. Ano pala? Mali ito. Ano ba itong pinagsasabi ko? 50 lang pala ang napiga mo rito. So magiging 140 pala, hindi 240. So 140 napiga mo dyan. So yung actual mo savings dapat na 190, matadagdagan ng 140. E di magiging 730 na ang savings mo. Ngayon pag tinanse mo uli ng annually, mas malaki sa 7,000 ang savings mo at mas malaki para sa 3,115,000 ang pwede mo maging savings sa loob ng 1 year. So ganun yun. Kung meron tayong ganitong balance sheet, magagawa nating remedyohan yung mga unbalanced na expenses, di ba? Kaya nga tinawag na balance sheets para diyan mo i-balance yung mga expenses mo, mga liabilities mo. Kunyari may utang ka, ilagay mo rin yung utang mo dito. Magkano ba loan mo sa credit card, magkano ba loan mo sa car, magkano ba loan sa bahay, magkano ba tuition fee, magkano ba bayad mo sa life insurance mo, magkano ba bayad sa health insurance mo, mga gano'n. Pero since ano na to, very basic lang to, very basic lang na information to. So ganun lang paano ka ba hindi ka nagpapadala ng $410? Diba? Kunyari, food, rent, food, and phone lang babayaran mo. Di masasave mo yung 410. 410 plus 590, di nasa 1,000 ka. 1,000 ang savings mo. Sa loob ng isang buwan, isang taon, may $12,000 kang saving na almost $500,000 ang presyo sa Pilipinas. Diba? Tapos sa loob ng 10 years, hindi lang 3 million ang maging pera mo, magiging 5 million pataas sa loob ng 10 years kung ganito lang kaliit ang savings mo. Di ba? Ngayon, ang pinakamagandang technique dyan, kung nalalaman mong kaya mo pala makapag-save ng all the way up to 1,000 o kahit man lang 700, yung perang na yon hindi mo ilalagay sa bangko. Huwag mong gagawing savings sa bangko o checking sa bangko dahil palilete mo lang yung halaga ng yung pera na yon dahil yearly tumataas ang inflation rate. So gagawin mo yung maaring 25% o 50% ng whatever amount na nagiging pera mo, ilagay mo sa mga investment, stock market, mutual fund, government bond, bond fund, equity bond, mga ganon. Ilagay mo sa mga ganong klaseng o kaya yung konting pera doon,
Kung marunong ka sa negosyo at may nalalaman ka na pwede pagkakitaan, itapon mo o i-invest mo sa negosyo din. Bukod sa investment, itapon mo rin ibang pera mo sa negosyo. Nang sa ganun, mapapalago ang pera mo. Kasi hindi ka totally yayaman kung magsasave ka lang. At saka within 10 years, kahit sabihin pa natin magka 3 million ka, sa 10 years na yan, magma-minus ka pa like kunwari 10% or whatever. Kung sa 10 years na ilang inflation rate na ang dumaan, hindi lang 10% ang magiging makakaltas sa 3 million mo. Diba? Dito pa lang sa 3 million minus 10%, magkano na rin yung mawala sa yung pera. So kinakailangan, hindi mo basta ilalagay lang sa savings ang pera mo. Ilalagay mo yan sa mga investment at negosyo para kumita ka. Nang sa ganun, hindi ka na umasa sa employment pa. Diba? Kung pili nyo interesting and informative ang aking video, i-click nyo yung like button at mag-subscribe na rin kayo. I-share nyo itong video ko. The more na ginagawa nyan, the more na makakita kayo ng mga getong klaseng motivational na thing na kung saan maaari makatulong sa inyo kahit man lang paunti-unti. Diba? Lalo na ito, balance sheet. Kung tutusin, wala talaga tayong alam sa mga geto. Ano ba yung balance sheet na yan? Ano bang pakinabang yan? Ano bang mapapala ko dyan? Usually hindi natin alam yan dahil laging number one na laging iniisip ng majority 15-30, kinsenas katapusan, living paycheck to paycheck, isang kayod, isang tuka. Monthly lang, kada week, bi-weekly or monthly lang ang iniisip natin. Pero kung tayo nag-iisip ng annually income natin, annually expenses natin, malalaman natin kung saan tayo paroroon. Diba? So, i-share nyo itong video ko, i-click nyo yung like button at mag-subscribe na rin kayo para mas dumami ang video mga ganito, para mas ma-inspired ako lalo, di ba? Kasi kung walang magla-like, walang mag-share, walang mag-subscribe sa akin, walang magiging ganitong video. Bakit ako gagawa pa ng video ganito kung wala naman palang malulod o wala naman palang interesado? Di ba? Ang daling isipin. So, tulad ng lagi ko sinasabi, mas magandang pahalagahan natin ang time kaysa sa perang maaring mawala sa atin. We should always play positive at all times, at all costs, no matter what. Huwag kayong lalapit sa mga negative na tao, mga reklamador na tao. Lumapit kayo sa mga matatalino at mga positive na tao. Dahil later on, somewhere down the road, magiging ganun din kayo kayaman sa pag-iisip at magiging ganun din kayo ka-smart